Speaker, distinguished Minority Leader, yung po bang sinabi ng Korte Suprema ay are we being precluded to initiate impeachment complaints or we're just being taught on how to file a correct impeachment complaint by complying with procedural steps? Tayo po ba'y binabawalan talaga ng Korte Suprema o tayo tinuturuan lamang kung paano maghain ng tamang impeachment complaint? Before the... Sabi niya, this does not make any difference to any single Filipino life. Request is hereby granted. Thank you, Mr. Speaker. Sa pagtatapos po ng 2024, sinabi po ng ating mahal na Pangulo na ang impeachment ay hindi importante. Sabi niya, this does not make any difference to any single Filipino life. So why waste time on it? And despite the admonition of the President, the House, through one-third vote, transmitted the articles of impeachment to the Senate. Why didn't we heed the call of the President? Why did the HRR defy the President's pronouncement? Ayan po, nakikita niyo. Ito po si Senator Marcoleta. Yan po ang tatay na proud sa kanyang anak. Sumunod ho sa yapak niya. Nakita niyo po kung paano magsalita. Ito ang anak niyang si Paulo Marcoleta. Binabalasubas niya po itong House Minority Leader. Dahil gusto rin ho nila mag-complaint na naman laban kay BP Sara. Kahit wala silang maayos na procedure. Yan po mga kapatid. Dito pati nga si Marcos pinaringgan niya na noong 2024 last year. Nagsabi ito sa kanya Sona na walang kwenta ang impeachment ni BP Sara. Pero ngayon, lumabas na ang totoo. Gusto nilang ma-impeach si BP Sara para mapalaya siya o mapatalsik sa kanyang pwesto at hindi makatakbo sa pagkapresidente sa 2028. Dito nga mga update, makikita ho talaga natin ang isang dugong Marcoleta. Mantakin po ninyo yun, anak po ni Kong Dante, Senator Marcoleta, na baguhan pero nakikipagsabayan diyan sa mga veterano. Makikita ho talaga natin ang kamandag ng mga Marcoleta. Kaya mga ka-update, itong magiging tandem nila BP Sara at ni Kong Dante Marcoleta, isa po yan sa napakaganda. Napakaganda hong hinihintay natin. Mantagin po ninyo, pati po nga itong anak ni Kong Dante Marcoleta, talaga namang nakikipagsabay-bayan diyan sa House, diyan sa Minority Leader ng mga bangag administration. Dito po natin makikita at masusukat ang paglilingkod nito mga to sa taong bayan. Kaya mga update, pakinggan ho natin itong naging pahayag nga ng anak ni Senator Marcoleta na si Paulo Marcoleta. To reiterate, the topic of the Honorable Marcelo Libanan, our Minority Leader, is Senate action to archive the impeachment case of Vice President Sara Duterte. Mr. Speaker, distinguished Minority Leader, yung po bang sinabi ng Korte Suprema ay are we being precluded to initiate impeachment complaints or we're just being taught on how to file a correct impeachment complaint by complying with procedural steps? Tayo po ba'y binabawalan talaga ng Korte Suprema o tayo tinuturuan lamang kung paano maghain ng tamang impeachment complaint? Before the Minority Leader responds, since the question of the Honorable Marcoleta is directed towards the action of the 19th as well as the 20th Congress, may we request the Senior Deputy Majority Leader to respond? Madam Speaker, we appreciate the exchange of the gentlemen regarding the impeachment as well as the decision of the Supreme Court. May I be allowed to raise a point of order, Madam Speaker? May we know the point of order of the Majority Leader?
Madam Speaker, the discussion has been towards whether or not the House can exercise certain powers, especially in initiating impeachment complaints. However, may I remind our members that we have a pending motion for reconsideration with the Supreme Court. Thus, we cannot discuss the same with finality this afternoon during the privilege hour. May I request the gentlemen if we can hold further deliberations, heated deliberations in the future, so that we can wait until our motion for reconsideration has been decided with finality by the Supreme Court. What does the Honorable Marcoleta say? Distinguished Minority Leader, yung po bang... May I proceed with my manifestation, Mr. discussion- Speaker? Madam Majority Speaker, Leader. can we let the Honorable Marcoleta finish his manifestation before we proceed to the next speaker to avail of the privilege hour? Thank you, Madam Speaker. Majority Leader, I believe the Honorable Libanan, as well as the other members of the House, are actually, we have 22 members listed for the privilege hour. That's right, Madam Yeah, Speaker. so I believe a manifestation can be Complaints or taken up we're just at the being- appropriate time once the privilege hour has been closed. Madam Speaker, I have already registered my intention to make a manifestation. Madam Speaker, a manifestation would be in order. Let's allow the Honorable Marcoleta to finish his short manifestation before we conclude the privileged speech and refer the same to the Committee on Rules. The Majority Leader's request is hereby granted. Thank you, Mr. Speaker. Sa pagtatapos po ng 2024, sinabi po ng ating mahal na Pangulo na ang impeachment ay hindi importante. Sabi niya, this does not make any difference to any single Filipino life. So why waste time on it? And despite the admonition of the President, the House, through one-third vote, transmitted the articles of impeachment to the Senate. Why didn't we heed the call of the President? Why did the HRR defy the President's pronouncement? O di ba mga kapatid, pati nga ho itong si Marcos Jr., talaga namang pinapatamaan itong si Paulo Marcoleta. Di ba, pinangako niya nga pala yan. Di ba, sinabi niya yan sa kanya SONA 2024 na walang kwenta ang impeachment kay BP Sara. Hindi dapat matuloy yan. Pero ngayon mga kapatid, kinakain ho nila ang salita nila. Ngayon, ipinakita nitong mga senador na walang bisa o walang kwenta yung impeachment ni BP Sara. Unti-unti na ho napapahiya. Ito, speaker. Sino po ba? Si Tambonjing. Diba? Sampal din ho yan dito kay Marcos Jr. na alam naman ho natin kahit ipaikot-ikot ng mundo, pamumuliti ka. Pamumuliti ka ho ang pakay nila. Diba? Gusto ko lang pong malaman kung bakit ganon. Parang hindi natin sinusunod ang mga pahayag ng ating Pangulo. Before the Honorable Mark, At nung July 25, the Supreme Court, sabi nga nila, inilang dineklara ng articles of impeachment ay unconstitutional at void ab initio. At pagkatapos nun ay nakarinig tayo ng mga pahayag mula sa House members na tila baga tinatakot ang ating mga maestrado na pwede kayong ma-impeach din tulad ng Vice President. And despite the motion for reconsideration submitted, the Supreme Court, through a press briefer, reiterated that the decision is immediately executory, notwithstanding the MR. And the Senate accordingly adhered to the decision by archiving the articles of impeachment. So ang tanong ko lang po why the continued defiance on the part of the HOR? Parang tayo po ay tila nagmamatigas. Samantalang ang Korte Suprema at ang ating co-equal body ng Senado ay tumalima na sa sinabi ng ating Korte Suprema. Alam naman po natin that the Supreme Court is the final arbiter on all disputes and controversies pertaining to constitutional issues. And the decisions released by the Supreme Court
form part of our legal framework, form part of our legal system sa ating bansa. Dapat po nating galangin ang ating co-equal branch. Sinabi din po ng Pangulo sa isa sa kanyang mga panayam at huli-huli sa kanyang sona na ang Pilipino ay sawa na sa sobrang pamumulitika. So, buti pa ang ating Pangulo aware dito. At siyempre, kamakailan ay meron pong ibinalita na meron na naman pong Quadcom version 2.0. Alam naman po natin ang Quadcom ay nagagamit bilang political persecution more than a tool for legislation. At pinakita pa nga po ng Quadcom sa kanilang performance last year that it assumed judicial and prosecutorial roles, which is beyond the ambit of its legislative function. Mr. Speaker, the continued defiance of the House of Representatives has been truly remarkable. Sana naman po ay baguhin na natin ang ating estratehiya. Sa akin lang naman po. Dahil ako'y miyembro ng 20th Congress, bakit hindi po natin baguhin or reassess ang ating strategies? Kaysa bumabakbak tayo ng bumabakbak ng ating political adversaries. Bakit di na lang po natin galingan? Total, meron naman po tayong 3 taon pa para Tama huyang pinaliwanag nga ni Sen. Marcoleta na may 3 taon pa naman, ba't hindi na nagalingan ang kanilang pagsiservisyo sa taong bayan? Hindi yun namumulitika pa sila. Diba? Hindi yung 3 taon na lang ang pagsiservisyo nyo nga dyan, pilit nyo pa rin sinisibak, sinipisara, pilit nyo pa rin binabanatan. Diba? Totoo ho yan. Iba ho talaga ang mga pananalita at kamandag netong Marcoleta. Diba? Nakakabilib po mga update na mana ho talaga itong si Paulo sa tatay niya na isa rin pong matalino. Ha? Diba? Hindi ho basta-basta. Na panigurado mga update. Kakatakutan din ho yan. Katatakutan ho yan na makakatapat na naman nila dahil alam po nila magaling rumibat at marunong dumipensa. ipakita na tayo ay mahusay din sa pamamalakad. Ang akin lang naman po, ang this administration has been characterized by, treating its political adversaries na pag malakas ang kalaban, i-disqualify, i-expel, i-impeach, or i-threaten na i-impeach. Sino po ba yung pinaparinggan niya dyan? Sino po ba yung may nakalaban sa Leyte na ipinidisqualify nila kasi hindi nila matatalo? Sino rin po etong taong ito na sobra sa kakapalan ng mukha, mantakin mo congressman ka, nagsasalita ka sa Supreme Court na impeachable din sila. Ganyan po kakapal ang pagmumuka nitong si Tambaluslos. Ganyan po mga update. Bakit hindi lang naman po natin galingan? Meron pa lang po tayong 3 taon. Baka sakali, matalo natin si VP Sara sa 2020. Maraming salamat po. Madam Speaker, there are no other member who wishes to interpolate. I move. Still my time, Mr. Speaker. The Honorable Nonoy Libanan may proceed with his privileged speech. Mr. Speaker, gusto pong magpasalamat sa manifestation, bagamat mahabang manifestation ni Congressman Marcoleta. Pero yung sinabi po niya na may defiance ang House, parang narinig ko na may defiance ang House sa Supreme Court ruling. I beg to disagree, Honorable Marcoleta, with that statement. Wala pong defiance ang House of Representatives. May motion for reconsideration po tayo.
At kung sakali, I don't think ang House ay hindi susunod kung final and executory na ang ruling ng Supreme Court. Pero may oras pa tayo. At ito, ang chamber na ito ay ang precise venue to air our grievances. We represent all the people here, especially we in the minority. Ito yung mga bagay na dapat ilabas po natin dito because this is our constitutional duty. Yan po yung mga taong yan. Iyan lang ang mga matatakaw dyan sa kapangyarihan. Sino pa ba mga gusto mong maliwanagan? Taong bayan na nagsabi, ayaw din ma-impeach si BP Sara. Ang Senado ayaw ma-impeach si BP Sara. Ang Supreme Court ayaw ma-impeach si BP Sara. Ano pa ang pinapatunayan mo? Isa ka pang tambonjing, di ba? Obligasyon natin proteksyonan ang ating duties and obligations. As a House, obligasyon po natin palakasin ang House of Representatives dahil ito po isa sa matibay na pagbalansin ng power. Kung sobrang tapang ang Supreme Court, sobrang tapang ang Executive at mahina ang House, palagay niyo po ba tatayo? The honorable gentleman has not been recognized and have not taken my seat, Madam Speaker. For the record, we are in the privilege hour. The Honorable Nonoy Libanan has his time. He delivered his privileged speech entitled Senate Action to Archive the Impeachment Case of Vice President Sara Duterte and the Honorable Marcoleta's fighting intention to circulate and then later on make a manifestation. There has been a motion from the Honorable Minority Leader that statements attributing to words such as defiance be deleted from the record. The Speaker has taken action on that. May we now recognize Majority Leader. Thank you so much, Mr. Speaker Libanan. Motion to refer. Madam Speaker, Speaker, we move to defer. Ay libre. Okay? Alam naman natin mga kababayan na matagal ng problema, bangungot, delubyo ang dinudulot nitong baha na to sa, lalo na dyan sa Manila. So ngayon, dahil nga malupit ang pagganakaw, pangungurakot ng gobyerno ni Bangagat, ng gobyerno in the past, maraming presidente na ang dumaan sa atin, pero yung pagbaha every year ay patuloy pa rin. Diba? Alam naman nila tagulan naman, may panahon ng tagulan, patuloy pa rin ang pagbaha at yung importante mga dokumento, may namatay, at daming namatay, ang taon may bagyo, so, yung mga kadugyutan dyan lalo sa Maynila, yung mga bumabara na mga basura sa mga kanal kasi nga walang maayos na gobyerno. Ibig sabihin, dahil ninanakaw nila. At syempre, yung mga tao from the province, di ba, yung mga lumilipad dyan, yung mga dikit-dikit dyan, lalo dyan sa slums of Tondo. Remember that? Naawang-awa dyan si Catriona Gray sa mga slums of Tondo. So hanggang ngayon, slum pa rin. Oh. So ngayon, dahil hindi na susolusyonan nitong mga nakaraang gobyerno at itong bangag president, actually simula pa yung bago pa yata tayo pinanganak, mga kababayan, ay talagang hindi baka o yata. Talagang simula tayo pinanganak, kalbaryo na ang nangyayari dyan sa Maynila, lalo na ngayon ay lalong dumarami ang tao. Diba? So ngayon, mga kababayan, I think last year, diba? Imagine yung 5,500 flood control na ipinagyabang ni Bangag nung kanyang state of nothing achieved. Diba? Na mga ninakaw, na mga kongresista, ang pondo doon na hanggang ngayon wala pa rin, I believe si Erich
Sylvester ay magpapakitang gilas dyan for investigation. Lagi naman ganun, for investigation, mga overpriced, na mga gamit. Pagdating dyan sa pag-repair ng mga, let's say, kalsada, mga tulay, di ba? Yung delaying tactics nila, mga ghost project ng mga inayupak na yan. So ngayon, itong I think few days ago, sunod-sunod pa rin yung baha dahil tag-ulan dyan di ba? Sunod-sunod pa rin ang pagpapahirap sa inyo. Sa inyong lahat. At because of that, sa baha na yan, na boljak o na batikos itong San Miguel Corporation. Di ba? So, dahil itong project ng San Miguel Corporation, kagaya ng MRT-7, di ba? MRT-7, Skyway, ito yung sinasabi ng, ninyo dyan na nagdulot o naging dahilan kaya talagang lalong bumabaha. So, ang ginawa itong CEO ng San Miguel Corporation na si Ramon Ang, nagpakitang gilas. Alright? Sabi nga niya, kasalanan ba namin yon? Right. Sabi niya, kasalanan ba namin yon? Hindi. Sabi niya, wala nang turuan. Pinalitan na namin lahat ng kanal, kami ang gumawa nun. Yun ang sabi niya. At nag-alok siya mga palangga, ng libreng pagsasaayos daw ng mga kalsada, mga estero and everything. Ngayon, sinabi niya na instead na magsisihan tayo dito, sabi niya, ako po si San Miguel Ramon Ang. Nagbo-volunteer ako, sabi niya, ngayon. Tutulong ako sa buong Metro Manila para masolusyonan ang baha. At walang gastos sa gobyerno, wala ring gastos sa mamamayan. Right? So nakapag-meeting siya dito kay MMDA Don Artes na isa pa yang may anomalya din dyan. Diba? Isa yan sa pinakaunang expose natin. Yung pag-divert ng funds ay, I think that was 2023. Diyan din sa MMDA na yan. But anyway, yan ang na-topic natin for 3 years ago. Ngayon, kinausap ni Ramon Ang. So, according to them, sa pag-uusap nila, lilinisin daw nila yung mga kanal, mga ilog, dyan sa Navotas, sa Pasig, sa San Juan, Tolyahan Bridge, Tapos ayusin daw nila yung mga mga structures, mga bridge na mga nakaharang daw dito sa mga sa mga daluyan ng tubig, right? Like yung sa mga schools, mga pabahay, 'di ba? Yung magpapatayo daw sila ng mga structures nga na ligtas, safe ika nga. 'Yun ang sabi ng SMC. Makikipag-coordinate daw sila sa LGU, MMDA para daw nila malaman kung ano ba talaga ang problema dito sa bakit bumabaha na ito. Actually, hindi na bago ito, okay? Itong mga ganitong klaseng usapin, mga kababayan. Sabi ko nga, I hope talagang itong sinasabi ni ni Ang ay gagawin niya ng libre. Diba? Sabi niya, leave it to me. So, nasalta si Lacson dyan. Alright? Sabi niya, maganda daw yung panukala at tinawag niyang out of the box na solusyon. According to Lacson, sabi niya, isipin natin kung sama-samang gagamitin ang mga rich, okay, na family sa mga negosyante. Yun ang mga negosyante sa Pilipinas para daw linisin ang Metro Manila at kung ano man daw yung mga ginagastos na gobyerno na daan-daang bilyon, mga palangga, na wala namang napupuntahan, okay? So, maaari daw ay ito'y magandang maitutulong
matutulong ng San Miguel Corporation ni Ramon Ang para masolusyonan itong baha na ito. Ang sabi niya, pag maging successful itong project ni Ang, pwede na raw mabawasan yung flood control budget ng DPWH at MMDA sa 2026. Malaking tipid daw ito para sa kaba ng bayan. Pero ang tanong, di ba, totoo ba na itong sinabi ni Ramon Ang ay talagang zero budget? Walang babayaran yung gobyerno natin o kayong mga mamamayan. 'Di ba? So, ito sinasabi ni kasi ni Lacson na makakatipid ang gobyerno. Hindi naman makakatipid ang gobyerno, lalong nanakawin yan ng gobyernong bangag. Hindi yan malaking tipid, Lacson, sa bayan. Hanggat nandiyan ang mga kurakot, ang mga kawatan na nakaupo dyan sa Congress, sa lahat hanggang nakaupo dyan, ang mga kawatan ay hindi masusolusyonan ang corruption. Hanggat hindi kayo nabibitay lahat patiwarik, hanggat hindi kayo nagugurgur dahil sa pagnanakaw, 10 ng pamilya nyo at lahat ng nakikinabang na mga pamilya ninyo sa pera ng bayan, hindi masusolusyonan yung pagnanakaw na yan. Right? So I hope hindi lang ito PR dito sa sinabi ni Ramon Ang. Kasi alam naman natin yan, nakikinabang din siya sa mga projects ng government. Alright? Sa kanilang pagninegosyo. Dahil, elbow to elbow sila ni Lisa Tanas. So, ang question is, ito ba'y gagawin niya for free? Or meron ba siyang kabig na racket or business kapalit ito sa ganitong proyekto? Kasi pwede naman yun mag-offer ka ng free, then meron kang project sa gobyerno. Yun ang titignan natin. Kung ito ba talaga ay para sa Pilipino na walang gastos. Zero gastos ang ating mga kababayan. So dahil sabi nga nila, so makakatipid daw tayo. Di ba? Makakatipid ang gobyerno, then gagamitin saan yung matitipid? Saan gagamitin? Sana doon sa mga like sa health, sa mga bagay na pangangailangan nitong ating mga mamamayan. Pero imposible yan. The more na may nakikita silang pera, the more na nanakawin nila yan. Kaya nga ang katanong ng bayan, ang tanong nyo siguro, may kapalit ba yung offer ni Ramon Ang na leave it to me? Diba? Bakit sa Maynila lang? Sa Maynila lang ba binaba? Siguro may iba pang mga binaba. Ba't na ibang lugar? So, ba't di pa natin gawing buong Pilipinas? So, paano may ensure yung transparency dito? Yung quality ng mga gagamitin, baka mamaya libre tapos substandard. Diba? Substandard yung mga materyales. Like sa paggamit ng tulay. I hope not. Pero I don't think na, sige, bigyan natin siya ng benefit of the doubt na talagang ito'y libre ang gastusin o zero gastos para sa mamamayang Pilipino. Diba? Anong gagawin natin dyan? So again, dapat talagang meron binubuo din sila mga task force. Titignan, diba? Yung tinatawag lagi natin na independent oversight, parang oversight committee. So, ano ito? Anong gagawin natin dito? Saan manggagaling yung pera? Ni Ang. Di ba? Sa kanya bang negosyo? Personal niya bang pera? Yan ang katanungan. Sana ito ay magawa talaga. Kasi, they have to be transparent. Dahil alam naman natin ito, si Ramon Ang is negosyante talaga. Kaibigan ni Pangulong Duterte, lahat naman yung mga negosyante, kung sino nakaupo, doon sila nakikipagkaibigan. Yung iba dyan, sumusuporta. Yung iba dyan, nagbibigay ng mga campaign funds. Di ba? Sa election, lahat yan pinupustahan ng mga politiko actually. Ng mga politiko, ng mga negosyante. Lahat actually ng mga negosyante ay, sa tingin ko, pumupusta sa bawat kandidato. Let's say, for example, kunyari, si candidate 1, candidate 2, candidate 3, pupusta ako ng 2 million, maliit yung 2 million, 10 million, 10 million, 10 million.